Hello, hi guys! Magandang kahapon sa inyong lahat. This is your guest from my Sagrit channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahahagilap. So guys, this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Angel spirit guide, plus give me information po na kayong sabihin sa iyo ng ating mga baraha. Okay, so there's something guys with the King of Swords. Ooh. Now, there's a stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Sa madaling salita, maging wise. Maging matalino ka, no, sa pagpili, no, or maging matalino ka, no, sa mga taong nasa paligid mo. Kailangan putulin mo kung itong tao na to hindi nagsiserve sa'yo. Itong tao na to, parang something parasites, like that. Parang sip-sip, ganon. Or either kumukuha lang ng information sa'yo. No? So let's see what is the additional messages. And there's the full card for leap of faith. So sinasabi dito, no, magtiwala at maniwala ka sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. No, there's something trusting your faith talaga, no? Talagang sinasabi dito, tinitingnan kung yung tiwala at pananampalataya mo ay totoo ba, no? Kung nagtitiwala ka ba ng buo. Ganon. And of course, there's something that to observe. There's a decision that you need to make. So, kailangan mo mag-desisyon. No? Kailangan mo mag-take ng actions. No? Kung baga nahihirapan ka, pero kailangan mong mag-desisyon na. Now, because there's a Nine of Cups, no? There's a wish fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na dito. No? May mga bagay na may sakataparan mo na. No? Makukuha mo na. No? And of course, there's a Three of Pentacles for collaborations. No, mag-ingat ka sa mga connection, sa mga tao nakakausap mo, nakakasalamuha mo. No, kailangan mo makipag-communicate ng wasto. And of course, there's a Six of Swords with the transition. Unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. No, makakabaon at makakalaya at makakawala ka na dyan. What is the King of Swords? Represent guys with the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makinig ka sa nararamdaman mo, makinig ka sa sinasabi ng iyong gabay. No? Mas maging wise ka na. No? Sinasabi ng head over heart, gamitin mo tong utak mo. No? And of course, there's something guys with the Eight of Cups, something moving forward, makaka-move on ka na. No? Sa lahat na nangyari sa'yo, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, what is the Two of Swords? Represent guys with a Six of Wands. For victory is yours. No, magtatagumpay ka rin, no, sa larangan na na ginagawa mo or na tinatahak mo. Kailangan mo lang magdesisyon dito, no, na kailangan putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong, no, or mga bagay na makakasira pa sa eksena mo. What is the Nine of Cups? Represent with Five of Swords in the reverse, something na purified. No, magkakaroon ng patas na laban, no? Kumbaga magiging maayos na at magiging maganda ng kalagayan mo, sitwasyon mo at magtutupad to sa mga pangarap mo. What is the Three of Pentacles? Represent with the Seven of Swords with the sneakiness, no? Maraming ditong kumukuha ng information sa'yo. Mag-ingat ka for collaborations, no? Yung mga pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, huwag ka nagtitiwala ng lubos. What is the Six of Swords? Represent guys with a Magician for manifestation. Unti-unti mo na rin mamamanifest. Mababago mo na, no? Ang mga nakasanayan, nakagawian, ano man yung mga bagay na gusto mo mangyari, maaaring mapangahawakan mo na. You have the power na, no? To manage, to control. Why is the King of Swords? The Page of Cups.
Represent with the Empress card, no? Disconnect from the world, na mahalin na talaga mo yung sarili mo dito. Maging wais ka na, no? What is the Fool card? Because the Eight of Cups. Represent with the Queen of Pentacles. Maging mature at practical ka pagdating sa pag-manage ng yung resource of income, your finances, your salary, no? Parang sinasabi dito, iwasan mo na yung mga bagay na walang katuturan, yung mga bagay na nakakasira, no, ng iyong finances or either yung budget, no? Kailangan mo na i-let go. Na maging mature ka how to manage and control your salary, finances, resource of income. No, iwasan mo na yung mga bagay na walang katuturan, walang may dudulot sa inyo maayos. No, iwasan mo yung luho, bisyo, ganon. What is the Two of Swords? Because the Six of Wands. Represent with the Sun card, with the pure positive outcome. Magliliwanag sa lahat. No, bibigyan liwanag sa lahat ng mga eksena. What is the Nine of Cups? Because the Five of Swords in reverse. Represent with the Ten of Pentacles with a long-term success and financial security, na magkakaroon ka na pang matagalang eksena dito. No? Matutupad yung mga pangarap mo, magkakaroon ka ng patas na laban. Kailangan mo lang tutukan ano man yung mabagay na mahalaga sa iyo, no? Magkakaroon ka na pang matagalan. What is the Three of Pentacles? Because Seven of Swords. Now, there's an Ace of Pentacles. So, tungkol sa trabaho, tungkol sa pera. No? Kung sinasabi dito, mag-ingat ka, no? Parang, mag-ingat ka with the collaborations, connections, no? Dahil may offer to sa'yo na pera, gato, ganyan, mag-ingat po dyan, no? Magkakaroon ka na pang matagalan, kailangan mo lang iwasan yung mga luho or bisyo. And because there's a judgment for a wake-up call, pero pinapaalalahanan ka na baguhin mo na yung mga nakagisnan or nakagawian mo. Yung mga nakasanayan mo, yung mga unhealthy habits, no? So, let's see what is the additional messages for the outcome. For the outcome, guys, there's the King of Wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung magiging possibilities. No? Yung consequences. Yung impact ng bawat action and decisions mo. And there's a Seven of Cups, no? Maaring may part dito na naguguluhan ka, pero may mga bagay na kailangan mo i-let go. Surrender mo yan. No, and of course, the other side, meron naman ako nakita dito na maraming opportunities na darating sa'yo. There's a lot of resource of income. Maraming papasok sa'yo na income, no? And of course, there's an Ace of Cups na may bagong pag-ibig, no? Maaring ibalik ang kilig, ibalik ang pagmamahal, passion sa gusto mong mangyari, sa ginagawa mo. What is the Knight of Cups? Because the Five of Swords in reverse, and because the Nine of Pentacles. Reverse with the Three of Swords. Napapalibutan ka talaga ng inggitera. No, pero magiging patas ang laban sa'yo dito. Now, there's something pain. No, naman yung mabagay na nagbigay ng pasakit sa'yo, huwag ka mag-alala. Nauulanin ka ng biyaya. No? And of course, there's something, guys, with the Four of Pentacles, no? Saving. Magigpit ng sinturon. No? Ngayon, mas maging mautak ka na pagdating sa paggastos. And of course, there's a Justice card, Karma. Pinapaalalahanan ka dito na unti-unti na magbabago. Lahat ng bagay na gagawin mo, there's a reflections. And there's something, guys, with a karma, no? What goes around comes around. Pinapaalalahanan ka naman yung bagay na gagawin mo, babalik sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat kang mabuti. So, let's see what is additional messages tayo for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career. For finances and career, represent what? Represent with the Knight of Cups. Oh, may offer na parating. No, there's something, a message. Marami ako nakikitang transactions, communications, client, customers. And the Five of Swords. Five of Pentacles, sorry. There's a Five of Pentacles in reverse, something, recover from financial crisis or financial difficulties. Na makaka-recover ka na sa lahat ng eksena mo sa usapin sa pera. It's good. Now, and there's the Ten of Cups, happiness. Magiging masaya na at nag-uumapaw na ng kaligayahan. No? Ang mangyayari sa pagdating sa pagkakaperahan, negosyo, trabaho, hanap buhay mo. And there's a The Moon card. Matutupad mo yung mga pangarap mo. At there's a revelation. Magugulantang ka. Now, there's a tower moment na kumaga, etong mga tao na to na gusto sumira sa'yo, sila mismo ang nasisira. Diba? And of course, there's a something, guys, with the Knight of Wands, konting tiyaga lang, no?
Ang ngayon, mas maging mautak ka na, mag-saving ka na, di ba? Mag-save ka na for your future, no? Magtipid, that of course, sa mag-ipon, no? Kahit paano, guys, mag-save ka kahit paano, no? Sa bawat sweldo mo, sahod mo, sa bawat kinikita mo, kailangan mag-save ka. No? Additional messages about sa love life. About sa love life, there's a Ace of Wands. There's something, a new idea. No, maraming papasok na idea sa inyo na person mo. And of course, there's a Knight of Sword, no? Kumbaga magtatagumpay kayo dito, guys. No, bibilis ang takbo. As of course, there's a travel, guys. Magkakaroon kayo ng travel and adventure ng person mo. No, there's a long ride or either kumbaga out of town. And of course, there's a Queen of Sword or clear the boundaries. Lilinisin nyo na. No? Ano man yung mga bagay na nagwitibo sa paligid nyo. And of course, there's a Temperance. No? Matututo na kayong kumalma. Pagdating sa relasyon, kailangan kalmado. No? There's a Page of Swords, being curiosity, getting to know each other. Huwag ka masyadong magmadali o orat, no? Kilalanin nyo muna isa't isa. Hindi yan panang kanin na isusubo lamang. Diba? Pagdating sa relasyon, getting to know each other. Huwag kang magmadali. No? Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a King of Cups, no? There's a devoted supportive person. Na mayroon ditong gumagabay, sumusuporta sa'yo dito, nag-uumapaw ang pagmamahal. And there's a Four of Cups, no? Sabi dito, i-evaluate or analyze mo yung bawat kinakain at iniinom mo. Tingnan mo kung itong bagay na ito nakakasama ba sa'yo, nagtitrigger ba to for your health, no? And because there's a Lovers, pares kayo nararamdaman ng person mo. Umiwas kayo sa mga bigay ng pagkain, ha? And of course, there's a Knight of Swords dahil there's a lot of toxicities. No, negative. No, meron mga influence, no? No, with the bad energy. There's a Three of Cups for third parties. No, mag-ingat kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga trabaho nyo, mag-ingat kayo. And there's a Hangman. You're feeling stuck, no? Lutang ka, no? Nakakaranas ka ng, kumbaga kalutangan, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, no? Dahil din sa nasa paligid mo. Alam mo guys, no? Pero may sense ako dito na inuunti-unti ka lang. No? Kaya kailangan maging mautak ka. No? Huwag kang tatanggap na pagkain na galing sa ibang tao. No? So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Alamin na natin lahat ng kasagutan sa katanungan mo. So, let's watch this. And of course, guys, kung bago ka sa channel ko, no, don't forget na, kumbaga, isa lang ang magiging sagot, isa lang ang magiging tanong, isa lang din ang magiging sagot. No? Kung may napili ka, no, within 1, 2, or 3, kung ano yung magiging sagot sa tanong mo, comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. At the same time, malalaman mo yung sagot doon sa tanong mo sa dulo ng reading na to. What is the magical prayer messages? Represent what? With the magical prayer messages, represent, do some research. At yung sinasabi kanina, di ba? Maging mautak ka, maging mabusisi ka, basahin mo yung mga tao sa paligid mo, i-analyze mo, i-visualize mo kung ano yung hidden agenda nito, diba? Kung ano yung intention nito. And of course, kailangan kilalanin mo, maging mabusisi ka, aralin mo. And of course, there's a dietary change. So, kailangan mo mag-diet, no? Umiwas ka sa mga kung ano-ano pinaglalabon mo. And of course, there's a holiday. Ngayong holiday season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And this is something, a gateway, no? Para kahit pa paano, ma-refresh ang utak mo. What is the yin in your oracle card? I told you, diba? There is a lot of toxicities, no? Especially just sa trabaho mo or sa paligid mo with your friends, and there's a thoughts, no? Tama ka ng iniisip, no? There's a lot of negativities na tumatakbo sa isip mo. And there's a union, no? Meron ditong, kumbaga, magkakaroon ng reconcile, no? Kumbaga, pagsasama ng mga kaibigan mo or friends mo or either love, no? Mayroong ditong a past person coming back. What is the synchronicity service and what? And there's a speaking truth, ilalatag talaga lahat ng katotohanan. Mismo sa bibig nila malalatag to. No, malalantad kung anong katotohanan dito. Finder of the lost things. No, dito mo makikita lahat ng bagay na hinahanap mo na nawala sa'yo. And there's a river flow. Dadaloy na raw. No, magandang kapalaran sa'yo. No, gaganda na. What is the synchronicities? There's a competition. No, there's the other women. No, some of you meron ditong kakompetensya. And of course, some of you meron naman dito kakompetensya sa trabaho, negosyo, or kakompetensya sa pag-ibig. No, and of course, there's something guys with the courage na ni-encourage ka dito na kailangan mo maging matapang, maging malakas.
And there's a romantic feeling. So some of you meron talagang kinalaman about sa love life, na meron talagang past person coming back. What is an angel's number? What is an angel's number? Represent, guys, with a 1414 with a light up. Focus on your needs, desires, and hobbies. Everything is more accessible with a light attitudes. You will be blessed with a new opportunities, a new friend, or addition to your family. Good vibes and will speed up with the process, no? Kumbaga, bibilis na raw ang proseso nito. Kumbaga, sinasabi dito na mag-focus ka kung saan, ano ba yung kailangan mo. Ano ba yung mas kailangan mong gawin, ano yung kailangan mong tupagin, no? Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo, no? With your family at the same time. No, may bless ka na at maraming opportunities pa na darating sa'yo. What is the Money Move Oracle deck? There is a loyalty. Some of you guys, meron ka kaibigan naman dito loyal sa'yo. There is something, a true sa'yo. No, true friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends, no? Kumaga, meron ditong kaibigan mo na tapat sa'yo at may tapat ka rin sa kaibigan mo. And of course, clarifying for a love situation. Let's see, there is a beloved wisdom. Love is a choice you make every day, so choose wisely. So, kumbaga pagdating sa pag-ibig talaga, choice mo yan, no? Napiliin ko sining karapat dapat sa'yo, pero kailangan maging mautak ka na sa pagpili ng mga tao makakasama mo. No? The shadow work represent what? Kailangan alam niya kung paano kayo mag-grow together. What is the shadow work? Represent, guys, with break chain, self-limiting beliefs. The only way to overcome blocks is confront them, no? Kumbaga, isang bagay ito, paano mo malalagpasan, of course, matatanggal ang nagbibigay blockages, kailangan mong harapin, no? Sila, no? At putulin yung nagbibigay negatibo sa inyo. What lies beneath with a hidden future? What lies beneath with a hidden future? Represent don't want to hear it, no? Ayaw nilang marinig o ayaw mong marinig, diba? Parang natatakot. There is a clarifying for a life situation. What is the clarifying for a life situation? Scale of balance. Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scale to weight decision with both heart and mind. So, kailangan timbangin mo ang decision mo, kailangan balance ito, no? Sa puso at sa isip mo, no? Kailangan maging wise, maging matalino ka, no? Even sa love and career talaga. Kailangan timbangin mo ito kung ano mahalaga sa iyo. What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? Represent what? Represent with an energetic actions. I focus on my heart and take meaningful action in the present moment of this. Things I cannot change. I release them, placing my trust in God plan. I surrender and find peace and improvement, no? Empowerment, sorry. Kumbaga ito, no, parang pinalakas ka at pinatibay ka dito at dito mo nakita, no, ang kalayaan, kapayapaan at nagtitiwala ka sa ating Panginoon dahil ibinibigyan ka ng pag-asa at pagbabago sa buhay mo. Kailangan mo lang talagang baguhin ko naman yung mga bagay na nakagisa na kagawian mo. Kailangan putulin na nagbibigay negatibo at toxic sa paligid mo. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no. So let's see and watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, andito na tayo, no? So, umpisa na natin, no? Let's start with the number 1. Kung sino nakapili ng number 1, ito na yun. And there's a yes, clearing the air, refreshing change. So, ibig sabihin nito, nalilinis talaga yung nasa paligid. Not, kumbaga, para magkakaroon na ulit ng panibagong simula at pagbabago sa buhay mo at sisibol na ang magandang kapalaran sa'yo. No, and of course, guys, there's a no. Path are closed now, lock out, do not enter. Huwag mo nang ipagpilitan, no? Sarado na tong eksena na to, huwag mo nang i-open pa yung ganong chapter, no? Kailangan mo na talagang humanap ng way o ibang paraan, no? Para maka-survive o maka-alis dyan sa situation na yan. Let's see now, what is the number 3? Represent with a no. Cold shoulder frozen, put in on the ice for a while, no? So, ibig sabihin nito, guys, talagang kumaga naka-freeze, no? Talagang hindi sa ngayon na parang nakahinto ka ngayon, parang sinasabi na
hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw for a moment, no? Parang nahihirapan ka mag-decide. Nahihirapan mong ilaban yung bagay na to. So, kailangan mong maghintay ng tamang pagkakataon, no? Kumbaga, for a meantime, kailangan mo munang gawin yung mga bagay na karapat-dapat para sa iyo ngayon. Na matuto kang kumalma, hintayin yung tamang pagkakataon kung para sa iyo. So, guys, this is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of Libra. So, Libra, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate kung nila man po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dinigi-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung see the next video. Bye-bye and babush.